Si Kang Hana ay bumisita sa isang manghuhula ngunit sinabihan siyang wala siyang tsansa sa lalaking gusto niya. Sa pag-alis niya, aksidenteng nakagawa siya ng gulo, dahilan para magtanong ang manghuhula kung ano ba talaga ang talento ni Hana. Sa kanyang silid, nakikipagbiruan si Hana sa kanyang kliyente sa telepono para kumita ng pera para sa kanyang ama. Sa isa pang tawag, umawit siya para aliwin ang isang kliyente habang naliligo ang asawa nito. Marami siyang kliyenteng emosyonal na nasasaktan at natutuwa siyang napapaligaya sila ng kanyang boses, bagamat nilinaw niyang ang tunay niyang propesyon ay pagkanta. Sa isang konsyerto, habang abala ang mga backup performer at ang popstar na si Ami sa pag-lip-sync ay palihim na kumakanta si Hana sa backstage. Habang kumakanta, nabasag ang sahig at nahulog si Hana, dahilan para maantala ang show. Agad pinaandar ng music executive na si Han Sang-joon ang fireworks para ma-distract ang audience. Nakabangon si Hana at ipinagpatuloy ang pagkanta. Matapos ang konsyerto, pinagalitan siya ni Ami dahil muntik nang mabisto ang kanilang lihim. Lumapit si Sang-joon at niyakap si Hana, inaming nag-alala siya at sinisi ang mahinang entablado. Sa isang restoran, sinabi ni Hana sa kaibigang si Park Jong-min na naniniwala siyang may gusto sa kanya si Sang-joon. Hindi ito pinaniwalaan ni Jong-min at sinabing hinahati ng mga lalaki ang babae sa tatlo, treasure, gift, at rejection, tila kabilang si Hana sa huli. Sinabi ni Jong-min na ang kutob ay galing sa karanasan, sabay tanong kung naranasan na ba niyang umibig. Isang flashback ang nagpakita ng dating relasyon ni Hana. Ang kasintahan niyang negosyante ay kunwaring pinagalitan siya sa pagbili ng diet pills mula sa kanya, sinasabing perpekto na siya, pero pinayagan din niya kalaunan. Pinanood ni Hana ang isang tape kung saan nakipaghiwalay ito sa kanya. Dahil sa sakit, tumigil siya sa pagkain at uminom ng maraming diet pills. Bumagsak siya at dumating ang ambulansya. Nahirapan ng mga paramedic na buhatin siya sa stretcher kaya siya na mismo ang gumulong sa kama. Habang nakahiga, napagtanto niyang hindi siya para sa pag-ibig. Nagpatato sila ni Park Jong-min ng Hakuna Matata, naniniwalang ito'y tumutupad ng mga hiling. Sa rehearsal kasama ang ibang mga awit, pinagalitan si Hana ni Sang-joon dahil sa kakulangan ng emosyon. Sa kabila nito, humanga si Hana sa kanya. Sa concert ni Ami, kinanta nila ang awitin at pinuri ni Sang-joon si Hana sa magandang performance. Habang ihinatid siya pauwi, hinikayat siya ni Sang-joon na magpatuloy sa pag-perform ng maganda. Nakadama si Hana ng pag-asa. Nagpababa siya sa mental hospital, sinabing bibisitahin ng taong mahal niya. Inimbitahan ni Sang-joon si Hana sa kanyang kaarawan kinabukasan. Sumayaw si Hana kasama ang kanyang ama na inakalang siya ang kanyang yumaong asawa. Napansin naman ni Sang-joon ang lyric sheet ni Hana na may mga sticker, dahilan para siya'y ngumiti. Kinabukasan, nakatanggap si Hana ng package mula kay Sang-joon na may sulat na nagpapasalamat sa kanyang sipag at hinihiling na isuot niya ang damit para sa birthday party nito. Nang sinukat niya ito, hirap pigilan ni Park Jong-min ang pagtawa. Sa party, pinaupo si Hana sa tabi ni Sang-joon at inalok ng alak. Hiniling ni President Choi na alisin niya ang kanyang coat at nang gawin niya ito, pinigilan ng lahat ang pagtawa. Nalito si Sang-joon nang sabihin ni Hana na sinuot niya ito dahil ito ay bigay niya, lalo nang dumating si Ami na suot ang parehong damit. Napahiya si Hana at umalis upang sumayaw. Dito napagtanto ni Sang-joon na plano pala ito ni Ami. Sa banyo, narinig ni Hana ang usapan ni Sang-joon at Ami na ginagamit lang pala siya. Binalaan ni Sang-joon si Ami na maging mabait kay Hana para hindi nila ito mawala dahil umaasa sila rito. Tahimik na umiyak si Hana at umalis sa party. Sa bahay, tinakpan niya ang lahat ng butas ng bahay, binuksan ang gas, at humiga upang tapusin ang kanyang buhay. Ngunit biglang tumawag ang kanyang kliyente na nagsimulang magreklamo tungkol sa phone sex. Dahil sa tawag na iyon, natauhan si Hana at umatras sa kanyang desisyon. Bumisita si Hana sa isang plastic surgeon at hiniling na baguhin ng buo ang kanyang anyo. Binalaan siya ng surgeon sa mga panganib ngunit pinilit ni Hana sa pamamagitan ng blackmail gamit ang recording ng isang tawag tungkol sa phone sex na kinasasangkutan ng surgeon na kliyente pala niya. Wala nang nagawa ang surgeon kundi pumayag. Pinili ni Hana ang mga bagong facial features mula sa iba't ibang kilalang artista. Itinapon niya ang lahat ng pagkain at sa sakit ng loob, iniwan ang kanyang pinakamamahal na aso sa bakuran ng iba, umaasang may mas maayos na mag-aalaga. Nagsimula ang mahaba at matinding operasyon. Habang nangyayari ito, nahirapan sina Sang-joon at Ami sa kanilang karera at naantala ang second album ni Ami. Nagsimulang mag-jogging si Hana para tuluyang pamayat. Samantala, dinalaw ni Sang-joon ang bahay ni Hana ngunit ang aso na lang ang nadatnan. Bumisita rin si Hana sa kanyang ama at isiniwalat ang kanyang pagbabagong anyo. Dinalaw din ni Sang-joon at Ami ang ama nito pero walang nakuhang impormasyon tungkol sa kanya. Pagkaraan ng ilang linggo, tinanggal ang mga benda sa mukha ni Hana at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Naiyak siya at napagtanto niyang kahit ang kanyang pag-iyak ay maganda. Niyakap niya ang surgeon sa sobrang tuwa. Nagbihis siya ng uniforme ng nurse at lumabas siya ng ospital ng palihim.
Bumili ng magarang damit at may kumpiyansang naglakad sa lansangan bilang isang napakagandang babae. Habang naglilibot, nakita niya sina Sangjun at Ami sa isang signing event. Nilapitan sila ng isang lalaki at babae, tinawanan ng sitcom ni Ami dahil sa mababang ratings, saka umalis habang nakangisi. Sinundan ni Hana sina Sangjun at Ami papuntang paradahan. Narinig niyang nagrereklamo si Ami tungkol sa sitcom niya, ngunit pinaalalahanan siya ni Sangjun sa effort at pera para makuha ang papel. Isang delivery rider ang napatitig kay Hana at nabangga. Agad siyang tinulungan ni Hana at nabighani ang rider sa kanyang mukha. Dumating si Sangjun kaya sinuot ni Hana ang helmet ng rider at dahan-daang umalis. Sinundan muli ni Hana si Sangjun at nauwi siya sa isang tindahan ng kotse. Nagkunwari siyang interesado at nagtanong tungkol sa kotse na second hand, ngunit sinabihan siyang hindi maganda ang kotse. Habang palis, pinuri siya ng empleyado sa kanyang ganda kaya siya ay naging emosyonal. Minaneho ni Hana ang bagong bili na sasakyan pero nagkaproblema ito. Pinuri niya ang sarili sa rear mirror at nakabangga ng taxi. Nagalit ang taxi driver at humingi ng bayad, ngunit natulala rin ito sa ganda niya. Dumating ang pulis at nabighani rin sa kagandahan niya. Dumyugo ang ulo ng driver pero sinabing ayos lang siya. Sinabi ng pasahero na baka wala siyang lisensya. Nang hingi nito ng pulis, ipinakita ni Hana ang lisensya at nagulat ang lahat. Sa presinto, sinabi na makakalaya si Hana kapag nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Tinukso siya ng pasahero tungkol sa plastic surgery. Dumating si Jungmin pero hindi siya nakilala at inakalang si Hana ang isang pulubi. Kinausap siya ni Hana at ipinakita ang kanilang matching tattoo na ikinagulat ni Jungmin. Kinagabihan, kumain silang dalawa. Sinabi ni Hana na gusto niyang bumalik sa industriya ng musika. Binalaan siya ni Jungmin na delikado ito pero iginiit ni Hana na pareho pa rin ang kanyang boses kaya kakayanin niyang makabalik. Nagdaos ng audition sina Sangjun, Ami, at President Choi para sa bagong singer. May isang contestant na pumalpak. Ipinakilala ni Jungmin si Hana bilang si Jenny, isang Korean-American. Tinanong siya sa wikang Koreano at pinakanta. Tumindig ang balahibo ng lahat sa galing ng kanyang performance at natuwa sila lalo na si President Choi. Nang matapos siya at umalis, nagdiwang ang grupo dahil akala nila'y natagpuan na nila ang bagong mga awit. Hinarap ni Sangjun si Jenny at sinabing kilala niya ito. Sinindak niya si Jenny hanggang sa umamin at humingi ng tawad. Dumating si Jungmin ngunit nainis si Sangjun na niloko siya ng dalawa. Binanggit ni Sangjun na sinusundan siya ni Jenny dahil sa kagustuhan nitong maging mang-aawit. Nakahinga ng maluwag ang dalawa at pinagpatuloy ang pagpapanggap. Pinuri siya ni President Choi at gustong papirmahin ang kontrata. Nang sabihin ni President Choi na kailangang ayusin ang mukha niya, akala ni Jenny ay sasailalim siya sa pagpaparetoke, kaya agad niyang sinabing likas ang kanyang ganda. Nilinaw ni President Choi na siya ay lalagyan lang ng kolorete. Sinubukan ni Sangjun at President Choi na kumbinsihin ang ama ni Choi na siya ring may-ari ng kumpanya na aprobahan si Jenny. Ngunit mas pabor ang ama kay Ami. Ipinaglaban ni Sangjun si Jenny, sinabing may angking talento at kakaibang dating ito. Sa labas, parehong nainis sina Sangjun at Choi. Hinikayat ni Sangjun si Choi na subukan ulit. Bumalik si Choi at nagmakaawa sa ama para pumayag sa pagpili kay Jenny. Nagkaroon ng photoshoot si Jenny na napanood ni Ami sa TV at nabigla siya. Nagsimula ng magtrabaho ng magkasama sina Jenny at Sangjun. Pumunta si Ami sa ama ni Jenny at nadatnan itong pinapanood si Jenny sa TV. Napilitan siyang samahan ito sa banyo para umihi. Habang kausap si Sangjun sa telepono, binalaan niya itong mahahanap niya si Hana dahil palagi siyang nakakahanap ng sagot. Hindi ito pinansin ni Sangjun at sinabing tutukan na lang niya ang sitcom, ngunit giit ni Ami na isa siyang mang-aawit. Sa pool, akala ni Jenny ay siya ang kinawayan ng isang lalaki pero si Jungmin pala ang nilapitan nito. Biglang dumating si Ami at pinilit si Jenny na lagyan siya ng santan oil. Tinanong ni Ami kung natural ang katawan at ganda ni Jenny. Patuloy naman ang pagtago ni Jenny ng kanyang sikreto. Kinausap ni Jenny ang kanyang surgeon pero sinite siya nito at inamin pa na pati dibdib niya ay retokado. Tinuruan siya ng surgeon tungkol sa kumpiyansa at sinabing ang kagandahan ay galing sa ugali, hindi lang sa itsura. Nagpraktis si Jenny ng kanta kasama si Sangjun, ngunit hindi natuwa si Sangjun. Ipinakita niya ang lumang video ni Hana. Tinawag ni Jenny ang dating sarili na pangit pero ipinagtanggol ito ni Sangjun, sinabing mahalaga si Hana sa kanya. Naiyak si Jenny dahil dito. Gusto nang aminin ni Jenny kay Sangjun ang katotohanan, ngunit binalaan siya ni Jungmin na hindi tanggap ng karamihan ng lalaki ang retokada sa sarili nilang partner. Nauwi ito sa pagtatalo na pinuna ni Jungmin ang kanyang pagbabagong anyo, pero gumanti si Jenny at sinabing ginagamit lang siya ng kanyang kasintahan para makabenta ng produkto at ipinakita ang business card kay Jungmin na kinuha niya sa kanyang bag. Bumisita si Jenny sa bahay ni Sangjun upang pag-aralan pa ang video ni Hana. Habang kumakain sila, tinanong niya ang opinyon ni Sangjun tungkol sa plastic surgery.
Bago pa makasagot si Sangjun, dumating ang aso ni Jenny na agad lumapit sa kanya at humiga sa kanyang hita na ikinagulat ni Sangjun. Umalis muna si Sangjun para sagutin ang tawag at pagbalik niya, nakita niyang sumusunod pa rin ang aso kay Jenny. Lalo siyang nagulat nang sumunod ito sa utos ni Jenny na magkunwaring patay. Nagpahayag si Sangjun ng halo-halong damdamin tungkol sa artipisyal na kagandahan. Habang ihinatid niya si Jenny pauwi, inamin ni Sangjun na nauunawaan niya ang plastic surgery pero hindi niya matatanggap ito sa taong mahal niya. Habang papasok si Jenny sa apartment, nakita ni Sangjun ang isang lalaking palihim na nagbavideo kay Jenny. Nilapitan niya ito at nalaman na ito ay ang delivery rider. Galit niyang hinarap ito, itinulak sa bakod, at tinawag na stalker. Pinigilan siya ni Jenny at ipinagtanggol ang lalaki sapagkat nauunawaan niya ang damdamin nito. Umalis na lamang siya pagkatapos. Bumisita si Jenny sa kanyang ama ngunit agad nagtago nang makita si Ami. Sa pag-uwi, sinunog niya ang mga lumang larawan niya. Patuloy siyang nagsanay, kahit pawisan ay maganda pa rin, ngunit napatigil nang marinig si Ami na kumakanta. Habang naglalakad silang dalawa, napag-usapan nila ang tungkol sa hilig ni Ami sa pagkanta. Tinanong ni Jenny kung tunay ba siyang mang-aawit at pinayuhang pagtuunan ng pansin ang kaya niyang gawin. Napatigil si Ami at naalala ang sinabi ng ama ni Jenny na tanging Diyos lang ang kayang gawin ng lahat. Habang nasa salon si Jenny, nakatanggap siya ng tawag na sinubukang magpakamatay ni Jungmin. Dali-dali siyang nagtungo sa ospital na sinundan naman siya ni Sangjun. Nalaman nilang uminom si Jungmin ng 30 sleeping pills pero nabuhay. Nagtungo siya sa kanilang apartment at nakita ang isang home sauna. Hinanap niya ang isang business card ng kasintahan ni Jungmin. Nahanap ni Jenny ang kasintahan ni Jungmin sa elevator at ibinunyag ang mga kasinungalingan nito na nagpanggap lang na nagmamalasakit para lang makabenta ng produkto. Dahil sa galit, sinampal siya ni Jenny at pinukpok ng sapatos. Nang bumukas ang elevator, nagulat si Sangjun. Nang tangkaing tumawag ng pulis ang lalaki, sinuntok ito ni Sangjun at binayaran para manahimik. Nagmadali sina Jenny at Sangjun sa backstage para sa unang TV performance ni Jenny. Tinulungan siya ni Sangjun ayusin ang buhok at humanap ng isusuot. Nilate siya ng mga kakumpitensya nila pero pinalakas ni Sangjun ang loob niya. Kinabahan siya sa una pero nang magsimulang kumanta, naging kumpiyansa siya at nagpakitang gilas. Pinagtawanan pa ni Sangjun ang mga nambastos sa kanila. Matapos ang kanta, nagpalakpakan ng mga manonood. Kinabukasan, pinagkaguluhan si Jenny ng kanyang mga taga-suporta, tumaas ang benta ng kumpanya at tinanghal siya ng media bilang bagong rising star. Sa recording studio, nag-inuman sila ni Sangjun at Jenny. Naging malapit sila at hinalikan siya ni Sangjun. Nang humantong sa mas personal na sandali, nag-alinlangan si Jenny dahil baka mahalata ang implants niya. Sa halip, ikinulong niya ito sa loob ng studio at tinukso. Inihagis niya ang stocking niya at pinasaya ang mod. Kalaunan ay nakatulog si Sangjun habang gising pa si Jenny na binalikan ang mga pinagdaanan niya. Kinaumagahan, habang tulog pa si Jenny, dinalhan siya ni Sangjun ng tubig at napansin ang nota ng kanta sa salamin. Nang ikumpara ito sa lyrics sheet ni Hana, pareho ito. Pinanood ni Sangjun ang lumang video ni Hana nang pumasok si Jenny at tinukso siya. Sinabihan siya ni Sangjun na kalimutan ang nangyari at pinaalis siya. Sa album launch party ni Jenny, nagsayaw siya kasama si Choi. Pagkaalis ni Choi, ipinakilala ni Ami ang isang tagahanga na sabik makita si Jenny, ang kanyang ama. Gulat na gulat si Jenny. Namagitan si Sangjun, pinigilan ng kanyang ama sa pagbibigay ng manika at tinanong kung sino ang nag-imbita rito. Hiniling niya kay Ami na ihatid ito pauwi. Tinulungan ni Jungmin ang ama ni Jenny at sinumbatan si Jenny sa pang-iwas niya rito. Matapos ang party, kinausap ni Sangjun si Jenny at inamin na alam niya ang tunay niyang pagkatao. Tinanong ni Jenny kung gaano nakatagal niyang alam ito, ngunit sinabi ni Sangjun na hindi na iyon mahalaga dahil siya ay si Jenny na ngayon. Nasaktan si Jenny at napagtanto niyang minahal lang siya ng mga tao dahil sa bago niyang anyo. Dahil sa sama ng loob, pinunit niya ang mga poster at album na sugatan ang sarili. Tinulungan siya ni Sangjun at inalala niya ang sakit ng kanyang pagbabago. Ang pinaka naisip niya noong panahon ng pagbabago ay si Sangjun, ngunit ngayon, tila nabigo siya rito. Pumunta siya sa kanyang surgeon para ipatingin ang kamay at inalok ito ng concert ticket pero sinabing gusto niya ng pera. Bago ang concert, nakatanggap ng mga larawan si Choi tungkol sa tunay na katauhan ni Jenny. Nais ng may-ari ng kumpanya na kanselahin ang concert para maiwasan ang iskandalo. Pinagbabanta ang bayaran ni Sangjun ang multa o gumawa ng mapang-akit na album para makabawi. Galit na galit si Sangjun, ipinaglaban si Jenny at sinabi na ang tagumpay ng kumpanya ay dahil sa kanya. Iginiit niyang matutuloy ang concert. Kalaunan ay nakita ni Jenny ang kanyang ama kasama si Jungmin. Himingi si Jenny ng paumanhin kay Jungmin dahil sa inasal nito. Kalaunan, ayaw na niyang tumuloy pero pinayuhan siya ni Sangjun na ang performance na ito ay para sa sarili niya.
Nahirapan si Jennie habang nasa entablado at nang paalisin ng kanyang amang sumasayaw na nakuha ng atensyon ng manunood, tuluyan siyang bumigay. Ipinagtapat niya sa audience na siya ay si Kang Hana, ang totoong boses sa likod ng ibang sikat na mga awit. Inamin niyang binago niya ang lahat sa sarili niya ngunit kapalit nito ay ang pagkawala ng kanyang pagkatao. Pinakita ni Sangjun ang video ng dating Hana. Naging emosyonal si Jennie pero tinanggap siya ng mga tao at sumigaw ng suporta sa pangunguna ng rider. Naging matatag si Jennie, kumanta mula sa puso, at nagkaroon ng emosyonal na sandali kasama ang kanyang ama. Inilabas ng media ang lihim ni Jennie na nagdulot ng kanyang pagbagsak. Ngunit si Hana, sa kanyang tunay na katauhan, ay nakakakuha ng mga bagong tagahanga, ngunit may ilan pa ring bumabatikos sa kanya. Sa kabila ng mga pagsubok, naging matagumpay ang kanyang unang concert bilang si Hana. Paglipas ng mga araw, si Jongmin, na mukhang inspiradong magbago, ay nagpunta sa surgeon na nagbigay ng pahiwatig ng posibleng pagbabago sa kanyang sarili.